kung pag-uusapan natin ang administrative aspect, pwedeng masuspende ang lisensya ng mga tawag dito, gasolinahan at pwede hindi lang masuspende, baka pwede pa silang ipasara ng Department of Energy. Kanina lang nung umaga, meron pong Yes. mga nag-ikot sa may Fairview sa Quezon City na mga agents, ang mga representatives ng Department of Energy na nagkakonduct ng on-site inspection at tinitignan kung naaayon ba doon sa bracket range na itinakda ng increase. At meron na silang naservan ng mga show cause order 54 and counting, sabi po sa Facebook page ni Energy Secretary Garin. Kaya bukod po sa suspende o kansela ng kanilang prangkisa, may pananagutang kriminal din po ang mga board of directors, management at mga opisyal ng korporasyon na nagpahintulot at nagbigay ng go signal. Whether gusto man nila or hindi, basta na matitrace sa kanilang records na sila ay opisyal ng korporasyon, ay meron din po silang kalalagyan ng criminal aspect. Hindi po ito yung panahon na nagba-violate tayo ng laws kasi lahat naman po talaga tayo ay nag-aalala. Kaya lang, nandyan din po ang batas natin para iset yung limitations ng mga increase na yan. Kung ang pag-uusapan naman natin ay kerosene or LPG, since sila po ay basic commodities, iba din po ang batas na i-apply natin dyan, yung Consumer Act ng ating bansa. Kaya kung ano po muna yung nakaset na presyo nun, hindi po pwedeng lumagpas or mag-exceed doon sa ceiling na itinakda muna ng batas. Attorney Francis, when we say hoarding, anong ibig sabihin nito at anong pagkakaiba nito dito sa tinatawag na profiteering? Ang hoarding ay taktika o modus na gumagawa sila ng paraan para itago muna, either ikakarga sa mga galon o mga bote, mga lalagyan, or meron silang pagkakargahan na hindi muna nila ipapa-make available sa public. 'Di ba? Ito yung taktika nila na since nabili muna nila ng mura bago nung Middle East crisis, bago nagsimula ang Middle East crisis, palalabasin nila na dahil may hirap na sa pagpasok ng supply, ang palalabasin nila, nakuha na nila yon sa kasagsagan ng Middle East crisis, kaya iba na rin dapat yung presyo. Pero sa katotohanan at sa records ay dumating yung supply bago pa man nagsimula. Mali yon kasi dapat ibenta mo siya kung ano yung range nung period na nakuha mo siya. Yung profiteering naman, illegal din yan kasi gumagawa sila ng paraan na minamaniobra nila ang presyo at sinasamanta nila ang pagkakataon para mas mataas ang kanilang billing or charge kaysa sa itinakda ng government regulatory bodies. Attorney Francis, pwede bang magtakda ang mga oil companies kung like sabihin natin, kasi ganito yung supply hindi ganoon taas pero mataas yung demand. Pwede ba na per customers dapat hindi baba o hindi tataas sa 10 litro ng langis ang pwede nilang mabili, attorney? Yes, napaka-ideal niyan. Magtakda na po tayo para naman sana protektado din yung ating mga consumers. Pwede siguro na sa araw na to hanggang X liters lang, let's say 5 liters a day, tapos balik na lang po kayo bukas. Mahirap din po kasi yung mga may private vehicles tapos may dala po silang galon sa likod ng sasakyan, tapos pakakargahan nila na paano kung ang dala niya 3 drum, di kawawa naman po yung susunod. However, meron sana tayong exemption dyan, no? Kasi meron akong mga kliyente na mga nasa farm industry, agricultural industry, at talaga namang ikinakarga nila yung paglalagyan nila ng fuel sa mga galon. Kaya sana may exemption din to kasi yung mga fuel para sa mga makina o mga equipment na ginagamit sa pagsasaka, doon po muna nila itinatabi. Kaya sana magkaroon din talaga ng clear-cut na intervention or rules dito ang gobyerno. How about naman sa ibang mga aspeto naman? Pwede bang ma-consider as profiteering yung bili nitong mga individual ng galong-galong mga langis, tapos ipagbibenta po nila ito sa mas mataas po na halaga doon po sa mga nagdadaan sa mga, siguro alam po niyo yun, attorney, mga sa baryo-baryo na nilalagay lamang po sa mga yung bote ng soft drinks, para 'di ba ibenta naman sa kanilang mga kabarangay o doon sa mga nagdadaan sa kanilang lugar, attorney.
Opo, eto meron din po tayong batas diyan. Ito po ay presidential decree na yung mga retail, yung mga tingi-tingi na ganyan, meron din po tayong limitations diyan. Kaya kasi syempre alam mo binili mo siya sa bayan or sa poblasyon or sa Central Business District ng kamo ng 70 a liter. Tapos sasabihin mo lang naman tutubo lang naman ako dito ng kamo ng 10 piso, parang ganyan. Meron tayong mga restrictions diyan. Meron po mga napaparusahan na po-prosecute diyan kasi kailangan niyo po ng lisensya mula sa gobyerno para mag-retail po ng mga ganyan at saka mga permits andun.